kalakasan. Bisa na-appreciate, sabi ni Parin Tanyel na-appreciate ko rin yung, ginaganon ko yung kamay ko, and then, yung nararamdaman mo yung mga nangyayari. At oo, napakaganda experience. Sa amin na narito kagabi, meron kaming isang experience na makatulog dito sa lugar na ito. At pinagpapasalamat natin yung sa Panginoon na enjoy talaga natin pag isip mo sa umaga yung breeze, di ba? Iba yung hangin. At natutuwa kami, nagdagang kagalakan namin nung nakita namin na dumarating kayo. Kung tayo magkakapatid sa pananampalataya ay palagi pag Monday, palagi tayo nagkikita-kita para bang hindi kumpleto yung Monday, kasi hindi tayo nagkikita-kita, di ba? At yun yung sabi nga, the tie that binds each and every one of us. Sabi nga, the family that prays together, they stays together. Siguro sa malaking grupo na katulad nito, habang patuloy tayo magkakasama na nananalangin, patuloy tayong naging malapit sa isa't isa at concern. At it was well, sabihin natin na illustrated sa nating kapatid na Ani, she's not with us ngayon, pero makita mo naman yung phone, palaging unlimited kasi, luubos niya yung battery, para ba, takot dito, halos lahat na makausap gusto niya. Yun. At sabi nga ni Pastor Alex, hindi na masasabi pa yun ang mas maganda pa, sabi nga yung pinahiram niya ng buhay at kalakasan sa atin hindi na natin may spend pa yun, sabihin natin ang pinakamainam ba? Sa pamagitan lang ng yung kanitong uri ng gawain. And rest assured na God is with what we are doing. Simula ng plano natin. Marami tayong mga kabutihan na naranasan sa Panginoon at national shared Psalm. Sa umagang ito, maganda rin naman na sa lugar nito, why not take the opportunity na purihin natin ang ating Panginoon, di ba? Sabi niya the heavens declare the glory of the Lord, sabi niya. Yun namang mga kapaligiran nag-declare din naman di ba? Ang glory ng Panginoon. Ngayon, i-devote natin yung ilang panahon to praise the Lord. Sabihin natin sa Kanya. Madinig ng mga puno sa paligid na pinupuri natin ang Panginoon. Sabi niya kasi, trees in the field, sabi niya, lift their arms to you. So open. The floor is open. Okay? Okay, anybody can up in and masalamatan sa Panginoon, diba, sa inyo sa biyahe o sa wonderful experience natin. O sige, sino ba? Pastora daw. Volunteer. Pastora. Ang isipang ko talaga palagi nagpupuri pag makakakita ng ganitong lugar. Noon, naalala ko, sumasama ko palagi kay Oscar pagka ang kanyang destino na nakakarating ng Batangas. Kasi talagang tuwan-tuwa na yung mga mata ko pag nakikita ko yung mga palayan, yung mga puno, na konti lang yung tao na talaga makikita yung medyo nagawa ng Diyos. Kahit na dadaan ka sa putika na hanggang dito, nakarating lang yung sa kapilya. Right? Sa kami ng paraiso. Sa time na tagahanda na kami lumusong sa putik, talagang dadaan na hindi pwedeng dumaan ang sasakyan. Pero ganun pa man, sumasama pa rin ako dahil may mga time na ang dadaanan mo naman lubak-lubak na hindi mo alam kung talagang makakarating ka pa dahil doon naman sa kapuntan, puro tubuhan ang bawat nabibira, wala ka sa imanan at tubuhan na papunta din sa kapilya. So, nung makarating naman ako dito, sabi nila, tangla pumunta kami dito, talagang bumabagyo. Ang nasa isip is, ang lugar, meron kang tutulugan. Imagine ko na kahit paano sa ano ka tutulog, kasi madala kang tent. Tapos, makita ko,
umuulan na noon, tapos talagang may bagyo nung araw na yun. Noon ang dating, yung time na yun. Pagdating na yun, ang dating na yung bagyo. Pero, ang sabi nga nila, bagyo naman, pumunta kayo. Pero, yung damdamin ko, na binigay sa akin, tsaka yung kaisipan ko, na yun nga ang lagi kong kinakatwiran. Mas maganda yung ibinigay sa amin na pagkakataon na makatulog dito nung time na yun. Kasi talagang busy ka, talaga yung bang Excited. wala ka sa bahay mo na komportable ka. Diba yung natutulog ka lang, na nasa kama ka. Yung time na sama-sama kayo nagwawalis, habang nakatukod yung kamay mo, yung ulo mo, nagtatawanan yung mga anak ko kasi tuwan-tuwa sila kasi pagka humangin na pa ganon, yung aming tent, papasok na pagaw. So, ang gagawin ko, habang yung isa nakaganyan, yung ulo nakatagilid naman para i-ano yung isang side. Kaya yung mga bata tuwan-tuwa, imbis na yung sabi ko po nasa bahay tayo, nakahiga lang, ganyan. Samantalang nandiyan kami, na-experience namin talagang yung hangin na lakas na yung madadama talaga dahil bato ang bahay. Yung hangin na nililipad ka, yung gumagawa doon silang dalawa kasama yung mama na yun. Nilipad sila ng hangin. Hindi ma-experience sa kaya nagpapasalamat ako na nakita ko dahil ito ang pangarap ko naman sa pag-experience na pagka nagkaedad pa kami ng konti, kasi may nagtatanim, di ba? Pinapakita sa iyo ng Diyos na Simpleng buhay. ito ang bigay namin sa iyo. Talaga, lalasapin mo talaga yung ganda na para sa amin. Inihanda niya para sa amin. Papasalamat ako kasi kasama tayo Lunes sa malayong lugar ulit. Para masalamat. Okay, ingatan ng Panginoon. Hindi man nga, naalala ko na tumalo yung hangin. Mula dito, talsik siya doon sa CR, oh. Kita ko medyo may mukha na. Nga siya, pagpapalo ng talsik, talagang dadalhin ka. Ganon. Oo, talsik siya doon sa CR. Pag yung Santi, meron pa bang ibang nais mo? Sama dito po. Simula na yung kapatid natin baka maging counter-clockwise. Kung nakita natin ng ganda ng kapaligiran, ganda ng mundo na ganda sa ating ganda ng pero nung mga nakaraang araw, meron akong nakita sa na National Geographic magazine, issue ng 1969. Kasi bata pa ako. It's an old magazine, pero medyo mahilig ako magbasa ng mga ganun. Tapos nakita ko doon, in every account, kung paano ang mga tao ay nagpunta sa buwan. Apollo 8, ito ang kauna-unahang spacecraft na nag-orbit around the moon. Hindi siya yung nag-landing. Kasi ang nag-landing sa moon ay Apollo 7. But the first aircraft na nakarating sa orbit ng moon ay Apollo 8. Ang mga tao nun dito sa mundo ay very jubilant. Lahat sila nanonood ng television. Kung may mga television na tayo noon, konti pa yata may TV